Kung mapapansin natin, sobrang weird ang nangyayari ngayon. Habang ang Dow Jones umabot sa bagong all-time high at parang party sa Wall Street, si Bitcoin naman biglang bumibitaw at bumabagsak sa ilalim ng 76,000. Dito madalas nalilito ang karamihan kasi akala natin dapat sabay-sabay ang risk assets. Pero ngayon, parang naghiwalay ang flow ng pera. Stocks umaakyat, crypto nadidiin. At ang tanong, short-term dip lang ba ito o may mas malalim na dahilan kung bakit mahina ang demand sa US side? At para naman lagi kang updated sa mga ganitong content, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Simulan natin sa pinakamalinaw na nangyari sa chart. Sa pagbukas ng Wall Street, si Bitcoin umatras pababa at dumulas sa ilalim ng 77,000. And as the time of recording, naglalaro ito sa 75,000 price level. At hindi ito isang beses lang nangyari. Buong linggo, paulit-ulit yung pattern na kapag US session na, doon mas lumalakas ang selling pressure sa crypto. Habang sa kabilang side, yung Dow Jones tumutuloy sa price discovery at nagpiprint ng panibagong record high. Pati S&P 500 at Nasdaq 100 parang nakakoy lang sa ilalim ng record highs nila. Ibig sabihin bullish ang mood sa equities pero may hesitation sa crypto. May isang interesting na observation dito sa stock. May analysis na nagsasabing yung average stock hindi sumasabay sa major index kaya parang nababawasan ng breakout opportunities. Pero may nabubuong oversold breadth condition at may indicator pa na nagsasabing pwedeng mag-spark ng near-term rally para makahabol yung average stock. Meaning, posibleng may susunod pang push pataas sa stock. So kung stocks may extra fuel, bakit si Bitcoin hindi sumabay? Dahil sa demand mismatch. Dito papasok yung pinaka-important na clue, Coinbase Premium. Ito yung difference ng price ni Bitcoin sa Coinbase versus Binance. Simple lang ang concept pero powerful. Ang Coinbase mas ginagamit ng US institutions at professional players while Binance madalas mas retail at global crowd. Kapag positive ang Coinbase Premium, meaning mas agresibo yung buying sa US side. Kapag negative, ibig sabihin mas mahina o mas selling heavily ang US side kumpara sa Binance. At ngayon, yung Coinbase Premium umiikot sa monthly lows at mas lumulubog pa sa negative territory. Ibig sabihin yung US side hindi nakakasabay sa buying power ng Binance. In other words, habang may buyers sa global side, yung US side either nagbebenta, nag-hedge o nag-aantay lang. Kaya kahit may moments na may demand, hirap i-push pataas ang price kapag yung US institutional flow hindi tumutulong. May mga nagsasabi pa na kapag negative ang premium, minsan ginagamit yan ng whales para mag-accumulate sa mas murang price. Kasi kung mas mahina ang Coinbase demand, mas may chance silang makapulot ng supply ng mas discounted. Pero hindi ibig sabihin ito automatic pump. Ibig sabihin lang may tag of war, retail global buyers versus US institutional sellers or hedgers. At hindi lang Coinbase Premium ang nagpapakita ng institutional pressure. Kita rin ito sa ETF flows. Sa loob ng 4 trading days mula May 14, nagkaroon ng outflow na total around $1.3 billion sa US spot Bitcoin ETF. Kapag may ganyang outflow, hindi ito instant na tapos na si Bitcoin. Pero it tells you na may portion ng institutional money na nagbabawas ng exposure o nagre-reposition. Tapos sa derivatives, may isa pang signal, bumaba ang open interest by $1.5 billion nitong week. Ang open interest, yan yung total value ng mga naka-open pang position sa futures or perpetual contracts. Kapag bumaba yan, ibig sabihin may leverage na na-flush, nabawasan ang sobrang position. Sa isang banda, pwedeng good yan kasi nababawasan ang risk ng big liquidation cascade. Pero sa kabilang banda, ibig sabihin din na humihina ang appetite sa leverage. At sa ilang analysis, dahil na-clear na yung leverage na nabuo nung move papuntang 82,000, ang next major move daw mas magiging dependent sa spot demand. Kaya balik tayo sa tanong na saan manggagaling ang spot demand kung ang US side mahina. Kaya ngayon, ang market parang naghihintay ng mas malinaw na dahilan para pumili ng direksyon. Si Bitcoin down around 4.5% over the past week at tinamaan pa yung monthly low just above 76,000. At kahit umikot siya sa 77,000 area, malayo pa rin siya sa October peak, down around 38% mula doon. Kaya normal lang na marami ang nag-aalangan. Ngayon, dagdagan pa natin ng isang macro layer. Sino na ang namumuno sa Federal Reserve? Si Kevin Warsh, sworn in as Fed Chair.
At habang si Trump gusto ng lower rates, yung market naman hindi kumbinsido. Base sa forecast, 0 daw ang likelihood ng rate cuts for the rest of 2026 at may chance pa ng rate hikes sa mga susunod na FOMC meetings. May number pa na 3.5% chance ng 25 basis points hike sa next meeting, 17% chance sa July at around 67% chance sa December. Ibig sabihin maraming investors ang nagpa-price ng higher or longer o mas matagal na mataas ang rates. Bakit mahalaga ito sa crypto? Kapag mataas ang rates, mas mahal ang credit, mas tight ang liquidity at mas nagiging choosy ang pera. Risk assets usually mas nahihirapan mag-rally ng tuloy-tuloy at kung may macro uncertainty pa sa pagbabago ng leadership sa Fed at sa direksyon ng policy, pwedeng mag-weigh ito sa Bitcoin at sa equities in the coming months. Kahit bullish ang stocks ngayon, pwede ring magbago ang mood kapag mas naging aggressive ang inflation o kapag naging mas hawkish ang messaging. At kung titingnan nga natin yung daily price action ni Bitcoin, sa kasalukuyan naglalaro ito sa 75,000 price level. Nasa may support area ito at na-anticipate naman natin ang galaw na ito ni BTC kung napanood nyo yung previous price analysis natin. Yung rejection sa 82,000 at kahit ma-break yung 75,000, hindi pa rin makukonfirm yung continuous drop scenario kasi hindi pa basag ang structure. Sa ngayon kasi ang retracement na yan ay pasok pa din sa range retracement channel. Good pa din ang retracement nito as long as hindi na-violate ang 65,000 support area. Kasi kung mababasag yan, magkakaroon ng market sentiment shift na mas magpapataas sa posibilidad ng further price down movement. Another leg down. Ito yung first leg down, second leg, and this could be the third leg down. Kung susukatin natin itong haba ng second leg, ganito kasi yung ginagawa ng ibang trader. Ang drop ay pwedeng umabot sa 45,000. So para ma-avoid yung further drop na yon, kailangan mag-bounce ni BTC sa area na ito at hindi na umabot pa below 70,000. Strong bounce and form a new higher high. Possible pa din naman mangyari yon, pero given the current macro environment, mas lamang pa din ng mga sellers dito. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.